Good morning, everyone. I'm Karen Estebal for KBuzz. Now I am interviewing Mrs. Karina M. Estebal. Good morning. I have some question for you, ma'am. Do you have any struggles in life? Can you share it with me? Yes, I have. Siguro yung struggle sa buhay ko, yung simula ng maliit ako na hindi ako lumaki sa parents ko at kumbaga yun yung naging way para maging kumbaga parang challenge na kung paano ako lalaki ng mabuti or kung paano ako magiging isang mabuting anak kahit malayo ako sa kanila. Ayun, yun yung naging hamon sa akin habang lumalaki ako. How did you overcome it? Siyempre, ginawa ko, sumusunod ako sa mga payo ng tita ko na siyang or lola ko na siyang nagpalaki sa akin. Lahat ng mabubuti, ina-apply ko. And then yung lahat ng mga payo nila, sinusunod ko. Kasi syempre, wala namang magpapayo sa'yo sa side, sa pamilya or sa parents mo or grandparents mo ng masama kung di lahat mabuti. So, from them, lahat na mabuti, sinusunod ko. And then, nag-ambisyon ako na lahat ng, ng gusto ko na sana mangyari. So, ginawa ko, na nag-aral ako sa tita ako tumira kahit trabaho, lahat ng trabaho ginagawa ko, naging working student ako para matupad ko yung pangarap ko na makatapos ako ng pag-aaral. At pagdating ng panahon, kahit wala ako sa magulang ko, matulungan ko sila. Sila lahat, yun. Gusto ko kasi, kahit sa maliit na paraan or maliit na bagay, makatulong ako sa kanila. Yun yung gusto ko na basta, kahit hindi ako makatapos ng 4 na degree na course, gusto ko na matulungan sila sa anumang paraan na kaya ko. For you, is it fine if you don't mind the struggles in life and why? Um, ok, para sa akin, okay lang kasi yun yung magiging challenge eh. Yun yung hamon sa'yo kung paano mo lalabanan ng buhay na magkaroon ka ng magandang future, ng ambisyon sa buhay. And then, basta basta kailangan yung plano mo sa buhay, yung ambisyon mo sa buhay dapat yung mabuti. Yung wag wag ka mag-iisip ng hindi ng mga negative para maabot mo yung gusto mong mangyari sa future. Is it easy for you to forget and let go struggles in life? And why did you say so? Easy na kalimutan, hindi hindi ganoon kadali. Pero pwede naman kasi kung hindi mo pababayaan or kakalimutan yung mga pagsubok ngayon at dadalhin mo pa rin hanggang sa ngayon, hindi ka magiging masaya eh. Pasalamat ka na lang dahil yung pagsubok na yun yung naging daan para magkaroon ka ng magandang buhay or yun yung naging challenge mo sa buhay mo para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Para sa akin, yun yung naging challenge sa akin na kahit wala ako sa parents ko, na kahit sa tita or sa grandparents ako na lumaki, sila yung nag-guide sa akin. Uh, i, Ginawa ko pa rin yung the best para sa kinabukasan ko. At yun, hanggang sa ngayon may pamilya ako. Ina-apply ko na bawat isa sa aking pamilya or sa aking mga anak magkaroon ng magandang kinabukasan.
minsan yung hirap na hirap o lungkot na hindi mo katabi yung magulang mo na walang nag-aasikaso sa'yo. Yun. What is your advice for those people who is still struggling? Ah, advice siguro, dapat maging challenge sa kanila yung mga pagsubok ngayon para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Huwag nilang isipin na yung pagsubok is ah, parang parang pagsubok na hindi na nila na parang magiging bad ang dating sa kanila. I-apply nila as a challenge para sa kinabukasan nila para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Huwag nilang i-apply yung maligaw ng landas na kagaya ng iba na nagiging mahina dahil sa mga ganyang pagsubok hindi nila kinakaya. Kaya yung iba naliligaw ng landas. So, ayun. Maging challenging sa'yo yung ganun struggle. That's all for today. The struggles in life of Mrs. Karina M. Esteban. Thank you. And I am Karina Esteban for KBAS. That's all. Thank you and goodbye.